narito po ang News TV Quick Response Team sa Quezon City. Niraid ng pulisya ang barangay hall ng Barangay Commonwealth at dinakip ang dalawang tanod na nangikil umano sa pamilya ng babaeng kanilang hinuli. Pero bukod sa pangungutong ng dalawang tanod, nabulgar din na may lagpas 30 tao na nakadetain sa barangay hall. Hindi lang sila basta hinututan daw ng pera, kundi tinakot at sinaktan pa raw. Narito ang report ni James Agustin. Sinalakay ng batasan pulis ang barangay hall ng Barangay Commonwealth sa Quezon City. Maririnig ang mga putok ng baril pero hindi malinaw kung saan ito galing. Pinadapa ang mga tanod at staff na inabutan sa barangay hall. Sa likurang bahagi ng barangay hall, may nakuwang sachet ng umunisyabu at drug paraphernalia. Sa pilitan naman binuksan ang pinto ng isang kwarto. Doon tumambad ang baril, mga sachet ng umunisyabu, mga sumpak at kutsilyo. Target na operasyon ng mga tanod ni sina Ben Repol at Rolando Ferreira. Hiningan umano nila ng pera ang pamilya ng isa sa mga babaeng hinuli nila sa Commonwealth Market kahapon sa hindi malamang dahilan. Pinagbantaan din umano ng mga ito ang babae. Nakakasuhan ng droga kung hindi magbibigay ng pera. Sinaktan at pinagsasampal pa umano ang biktima pagdating sa barangay hall. Ang unang usapan, 40. Yung asawa ng kapatid ko, nakikipagtawan sa mga hayop na yan hanggang sa mauwi sila sa 30. 30,000 po. Kaya po ako kumilos na para humingi po ng tulong sa Station 6. Yung kag-anak lumapit sa amin sa Station 6 and then sinabi yung yung pangyayari and then nagsagawa kami ng entrapment operation sa against dun sa BPSO na nanghihingi ng 30,000 sa complainant. Nailigtas ang biktima maging ang 38 iba pa na nakadetain sa barangay hall. Ang iba sa mga nasagip, 2 hanggang 3 linggo na raw nakakulong. Ipinakita pa sa media ng ilan sa kanilang mga pasasapuitan na patunay daw na sinasaktan sila bukod pa sa paghingi ng pera sa kanilang mga kaanak. Magtutubos po muna ng 500 bago makalabas. Tapos bago makalabas, papaluin muna kayo. Sinasaktan po kami pag, kunyari po, dinadalaw kami ng magulang namin. Pag di po kami nagbigay ng calling, 20 po, doon po kami sinasaktan, pinapalo po kami ng bakal. Bakal po, kandado po sa dibdib. Tapos po, pag malapit na lumaya, pinapalo muna po sa taas po. Si Lakay po, tas si Kapitan. Ayon sa QCPD, hindi naman bawal na may detention facility ang barangay. Pero dapat agad na turn over ang mga nahuhuli sa pulisya. We are still investigating kung ito bang mga tao na to is nakulong within the reglementary period. Kasi parang dapat yan kung may nakahuling tao within the reglementary period as provided by law 12-24-36, a case should have been filed. Kakasuhan ng robbery extortion ang 2 nahuling barangay tanod. Depensa nila, hindi nila alam ang transaksyon. Hindi po ako ang tumanggap. Pinasa lang sa akin. Andito na ako. Nagtapon daw ng sigarilyo. Tapos? O yun yan, siyempre, titikitan ko, environmental ako enforcer eh. Wala naman akong alam na transaksyon nila. Kung may alam ako, siyempre, hindi ko alam na pera yun eh. Ang iba pang tao ng barangay na inabutan sa operasyon ay for verification. Maging ang chairman ng Barangay Commonwealth ay iimbestigahan din daw ng mga otoridad. James Agustin, GMA News. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo na update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang commander ng QCPD Station 6, si Police Lieutenant Colonel Joel Villanueva. Lieutenant Colonel Villanueva, magandang hapon. Welcome sa QRT. Sir, magandang hapon po. Sir, unang-una, ano po ang status ng 2 barangay tanod na inyong inaresto? At doon po sa inyong nasagip, meron ho ba kayong nirelease o ito'y nananatiling nakadetain hanggang sa mga oras na ito? Bali po, yung 2 barangay tanod po na nahuli po namin, kakasuhan po namin ng robbery extortion po. Sir, yung mga nasagip ninyo, lahat po ba ay i-release nyo rin sila? O meron ho kayong pananatiliing nakadetain dahil po sa mga kaso? Sa ngayon po, sila handle ko po na yung sa medical po, examination. Then kung ano po namin sila na salaysay para po yung kaukulang reklamo against sa mga yung kagawad ng barangay, may sampa po natin sa piskal.
Lieutenant Colonel Villanueva, ayon sa DILG, magsasagawa po sila ng investigasyon ukol sa mga irregularidad sa mga reklamo laban sa barangay. Ang PNP Station 6 QCPD po ba ay magsasagawa rin ng hiwalay at sariling investigasyon? Sa ngayon po, yung ano po namin, magsasampa po ng kaso doon sa mga nahuli po namin 2 tanod at yung 8 pa na kasama po sa sa yung nangikil po sa complainant po natin sa kagabi po. Nabanggit po sa ulat na may pananagutan maging ang barangay chairman. Ano po ang ibig sabihin nito, Lieutenant Colonel Villanueva? Nasa ano po yan, proseso po ng investigation po natin kung lalabas po na yung sa batay po sa license ng ating mga yung 38 po na na nakakulong kung ano po atin sa salaysay at ipa-file po natin sa piskalya yung kanilang reklamo. Ayon din po dito sa report na aming isinahing papawid, may ipinakita ho mga sugat, marka ng mga palo at pananakit itong ilan sa mga nakadetain. Tukoy niya na po ba kung sino ho ang may gawa nito at meron pa ho ba kayong ibang kakasuhan o aarestuhin kaugnay ng insidente? Bali magiging part po ng ng investigation after po na ma-medical po sila lahat and then kung ano po sa salaysay, then lahat po ng ebidensyang pwede namin masagap at maipresenta sa piskal, yun po magiging namin sa action namin sa so far ngayon po. Gaano katagal na po kayo nakatatanggap ng mga reklamo kung previously meron ako, dito sa Barangay Hall ng Commonwealth, sir? Yung mga nakarang buwan po, may mga report po na dumarating po sa amin, yung mga complaint po, hindi po willing magreklamo, kaya yung kagabi po natuloy po yung reklamo ng isang complainant na nahingiting ng halagang 30,000 para po ma-release yung kamag-anak po nila. Lieutenant Colonel Villanueva, pakilinaw lamang, anong klase mga reklamo po itong mga natatanggap ninyo bago ninyo ilunsad yung entrapment operation kagabi? Report, allegedly meron na po mga nangihingi bago po i-release. Yung mga iba, yung iba naman po, kinukuha ng pera. Marami po report sa amin na parating. Kagabi lang po na nagkaroon ng nasagawa yung reklamo din sa ibang tanod po ng Barangay Commonwealth. Pilit po namin kinukunan ng panig si Barangay Chairman pero hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa po siya nagpapaunlak ng panayam. Sa inyo po ba sa Station 6 nakipag-ugnayan na si Chairman? Sa ngayon po, wala pa pong nakipag-ugnayan sa amin. Galing po sa Barangay Commonwealth. Ayon po sa protocol, Lieutenant Colonel Villanueva, ilang oras lamang pwedeng manatili sa Barangay Hall, for example, ang isang inaresto o inibitahan dahil po sa isang kaso? Supposedly po, dapat po, again, agad-agad po, mag-turnover po sa ating kapulisan yung mga nahuli po nila, lalo na po sa yung sa drugs po, dapat po mag-turnover agad sa amin para maisampagad yung kaso. Mga kapuso, ang hepe ng QCPD Station 6, si Police Lieutenant Colonel Joel Villanueva. Lieutenant Colonel Villanueva, maraming salamat. Magandang hapon po. Opo, maraming salamat din po.